mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nagtulong siya sa Tagimang. Ngayon, sa Davao, pag nakatapa ako, nakikita niya, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgul ko sa gabi. So, ganun kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam niyan ng inyong pinakapinuno dito kung gano'n niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila, Congressman, na magiging Senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalo-lalo na po kay Pangulong Duterte. Alam niyo po, sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling. Ayoko po magpinipin ng bangko, ayoko po magdamang. Pero alam niyo po, minahal na po kayo. Mas minahal niya ang Pilipino, ang Pilipinas, kaysa sa amin ang pamilya niya. Alam niyo yan. Kung sinasabihan niya, nung presidente siya, di ba, sinasabihan niya ang mga ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba, ma'am, sinasabihan niya, tinatakot niya, napapalundag ako sa pinauupuan ko. Kasi sinasabi niya yun, umalis kayo. Diba, tinatakot niya ganyan. Napapalundag kasi ako kasi iniisip ko yung anak ko na minor panood ko si Anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na hold up sa kalye, ang taxi driver hindi na tutulura ilit sa likod. Yun ang inuna niya, ma'am. Sinigurado na bawat pamilya na ang magulang, walang anak na adik, at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulong. Alam ko yan kasi kapitbahay natin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, tulungan kami, hindi kami makatulong sa gabi yung anak nila ate. Di ba sinabi ka rin, nandito yung PDP laban sinukat na nag-aaway pag pinagalitan yung anak. Di ba? Sinabi ni Paulo kanina. Galing mo ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Tsaka desisyon ng INC ko. Wala naman silang magagawa. Pera ng bansa na punta doon sa ospital. Sino yung ayaw ng INC, di ba? Sinigurado na yung malasakit center dahil alam niya nung mayor pa siya, bawat Pilipino pag nagkasakit na ang isa sa miyembro ng pamilya na kukupos ng pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o naupos ng ospital. Di ba, ma'am, kaya nilagay niya yung malasakit center?
ako. Kaya, Nilamig ako. pwede na lang schedule kasi kami mapunta dito. Dito ka muna. Balik kami. Ng tawag ng papa ng tatay ko. Saan ba sila? Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, Sir Baby pa yan eh. Ang security blanket na yun yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, ma'am, wala namang trabaho si Tata. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw na kanya pumunta ng Manila, ayaw na niya sumakay ng aeroplano, ma'am, iwala kayo. Ayaw na lang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ang anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumawin sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit. Sabihan mo ay anak ko na doon matulog sa kwarto niya. Kasi ano sila eh, magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, sa ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ginagawa niya 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV siya, kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Nada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang yung TV, doon na lang siya sa sala nanonood ng TV. So kaya, totally ang sakit ng aking dip. Kasi sa tatay at sa anak. Nung isang araw po, ma'am, may tumawag ang tatay niya, mauna tumawag sa akin, yung former president, si Duterte. Sabi niya sa akin, sabi niya, kwento, ganyan. Sabi ko, wag mo kalimutan na, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, wag na lang, kasi emotional ako pag si Veronica kausap ko, pag si Kitty kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang din kung usapan niya, yung kwento niya, yung about Camila, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin ko na lang, hindi ko na lang, na gano'n, na hindi ko kaya pag siya sa usap ko, emotional ko. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ng happy, tapos balik-balik ako sa nung hindi ko naman matapos ang conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Gulgul na ako, sabi ko na, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw ko kaya kung ikaw ang nakakusap niya, emotional lang siya. Sabi niya, pintihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Magulgul talaga ako, pinamalakas na doon, magulgul na ginagawa ko. Kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry ako ng sorry sa anak ko. Pero nung habang nag-uusap kami, sabi niya, Ma, sandali lang, Ma, nag-akaw. Hindi na lang tinawagan niya. Tatay. Tinawagan siya ng tatay niya. So nag-usap sila. Kanina din schedule namin while nasa sasakyan kami, tumawag ko na kay Kitty sa akin, usap sila. Sinabihan siya, mag-aral ka. Kwento ni Kitty, yung kanya, yung nandun siya sa rally, pinagawa daw niya para sa kanya. Alam din niya kung gano'ng kapinong ang mga INC members. Alam ni former President yan. Kaya nakita nila kay
Senator Dante Marcoleta. Yan ang mga taong nakita niyo naman ang ginawa sa kanya. Magsalita ka lang sa Kongreso. Anong gagawin sa iyo? Lager ka, magsalita ka, anong gagawin sa iyo? Diba? Ito ang ginawa sa wala na tayong human rights. Wala ka ng karapatan ng salita. Kayo mga kabataan, ilan ni Veronica ni Mili. Huwag yung hayaan maging ganyan ang buhay ninyo. Sana yung natin sa posisyon, yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera, hindi nila tayo kayang maglaban. Yan talaga ang masasabi ko ng katangian ni former President Duterte. Sunugin yung mga kanino. Masasabi ko sa inyo na hindi siya kayang bayaran para mapaboran ang isang tao o mag-take advantage ang gobyerno. Nakita ko yan na nagtatrabaho siya. Madaling araw na, ganito pa yung mga folders na pipirmahan ng pabasahin niya. Pagkailangan ng ibigyo na kontratang dehado ang gobyerno, binibigyo niya yan. Pag may gusto parang ipalusot, dati yan, pinalusot yan eh. Nagupog kasi ang Kongreso yung panahon niya eh. Pero nakita niyo naman sa build. Sabi ko nga sa kanya, sabi niya kanina sa anak niya, this is the price I have to pay for loving the country of the Philippines. Kailangan yung tulong. Mahirap po mag-look ng tao na kilala ka lang tuwing eleksyon. Sana Pilipino ang mga kabataan sa isip ninyo, sa puso. Yung mga taong lumalakas na lang, nakikita na lang ninyo tumatakbo tuwing eleksyon. Yung binabati ka lang, mas gusto ko pang kausapin kayo, mas gusto ko pang kausapin yung mga nasa kanto, mga sidewalk vendors, kaysa sa mga taong plastic tupperware. Pagkano mo na, ma'am, pera na lang, puro lang pagsarili ang kanilang iisip. Wala nang iisip na parang kapakanan natin. Kapakanan ng Pilipino, bawat Pilipino na baliwala ngayon. Yan ang namimiss natin dati kay Pangulong Duterte. Inuna niya ang Pilipinas, sinulingan niya kami na pamilya niya. At alam niya ng anak ko, naaawang-awa ko kasi sa 6 years, na 12 to, yung years na yan, 12 to 19, 18 siya, 20, na dapat nandyan ang tatay niya, naging presidente, nawala ng time sa kanya. Ngayon na dapat, nasa kanya na dapat, yun na lang sana tingin ko eh. Balik nyo na lang. Awa na lang. Para sa 80 anyos. Ibalik nyo lang siya. Kasi hindi na sa Pilipino kasi meron kayo lahat nito eh. Kasi sa anak ko na lang. Kaya makiusap ko sa inyo lahat, lalo na sa susunod na generasyon, tulungan ninyo ang ating bansa. Hindi na tayo pwede na tumahimik na lang. Hindi na tayo na hindi pwede magsalita, na umuo na lang kahit na tinagato tayo, kahit na ninanakawan tayo. Ang para sa Pilipinas,
para sa Pilipinas. Hindi dapat yun napupunta sa kanilang bulsa. Huwag niyo hayaan, ma'am, ibigay sa kanila ang sagrado ninyong boto, ma'am at sir. Bantayan natin ang boto natin. Ibigay natin ang magandang kinabukasan sa mga anak natin at sa magiging mga anak nila. Ayaw ko man magsalita, ayaw ko man humarap sa mga tao na pipilitan din ako. Kasi ma'am, kinulong na nila, kinidnap na nila, pero hinaharas kami nila sa Davao. Bago ako lumipad dito, hindi kami pinapatulog ng lawyer sa bahay namin. Alam niyo ba yan? Haras kami. Haras kami sa Davao. Maya't-maya, ay pinapalabas sila kung anong impormasyon na papasukin nila ang bahay namin. Kaya hanggang ngayon, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tao na nagbabantay sa bahay namin hanggang ngayon. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng Pilipino, ma'am at sir, na dumadalaw sa Hague, araw-araw, bas-bas. Hindi lang bumalik ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Nagbiyahe ng 27 hours. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na alam ko ang pagmamahal ninyo. Kasi hindi nyo gagawin yan kung hindi nyo mahal ng ating presidente. Ma'am, sir, ngayong eleksyon, alam ko hindi mo na kailangan ikampanya si Congressman Dante Marcoleta. Dahil alam ko na sa puso rin po siya. Pero ma'am, sir, ito talaga minilin sa akin ni former President nung kami nabisita ko siya. Huwag niyo daw kalimutan ang Duterte, kandidato niya. Sabihin ko sa inyo yan, ma'am, yung lahat ng mga nandyan, kasama namin noong before 2016. Nung nawala sa pwesto si former President, hindi kami iniwan. Yan yung totoong tao, ganun yung hanapin niyo, ma'am. Huwag yung maganda lang ang pansin sa inyo at ang pakisama sa inyo tuwing eleksyon. Huwag yung tuwing titingnan kayo. Pagka hindi eleksyon, i-helmet lang kayo. Ito sila, lahat ng yan, sila Hinlo, sila, sino ba yung singer? Dating dati pa, 2016, kasama na namin yan sila. Hindi kami iniwan. Basta yung Duterte na hindi ko memorize, si Congressman Dante Marcoleta. Hindi ko sila memorize, hindi ko lang kung basta nabasa ko lang yan. So, gusto ko magpasalamat, miski sa panaginip ko, ma'am. Gusto ko pwede lang magpasalamat ako, magpasalamat sa lahat ng inyong suporta. At sabi nga pala kanina, bago mo malimutan, alam mo, umiyak yung anak ko kasi kung pwede lang sana hindi siya mapasok sa politika. Ano nang narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka. Sumunod ka rin sa yapak ko, sabi ng papa niya. So, kailangan ko rin ang lahat ng panalangin niyo para bigyan siya ng lakas si former President na habang nandun siya sa loob. Pero, amazing ang Panginoon talaga, mga amazing. Ginagawa niya, kung kayo magugulat, sinabi ko nga sa kanya, alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa ng presidente ka. Worldwide ka ngayon, hindi ka lang pang Pilipinas. Maraming salamat talaga sa inyo. Alam naman ninyo yan, lahat ng halos buong Pilipinas ay nagkakaroon ng
him home. Bring him home. Bring him home. Yan ang panawagan ng mga tao sa buong mundo nila sa Pilipinas. Muli, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Kay Pag-iat na Marcoleta, maraming salamat kay Congressman Dante. And of course, sa Iglesia ni Cristo. Pwede ko lang kayo nakakong lahat. Pwede ko kayo nakakong lahat kasi alam ko, si Mayor siya, sinusuportahan mo siya. Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat.